Kahalagahan ng pagpapatawad at makikipagkasundo sa kapwa na may kababaang loob. Learning Competency 2B. Nahihinuha na ang pagpapatawad at makikipagkasundo sa kapwa ay nakatutulong sa pagbuo ng sarili at nasirang ugnayan sa pamilya at kapwa kung isinasagawa ng may kababaang loob. Sa nakaraang talakayan ay napakahulugan natin ang salitang pagpapatawad at pakikipagkasundo at natukoy din natin ang mga kilos na nagpapakita ng mga ito. Sa ating pagpapatuloy, talakayin naman natin ang kahalagahan ng pagpapatawad at pakikipagkasundo. Paano nakatutulong ang pagpapatawad at pakikipagkasundo? Una, sa pagbuo ng sarili. Ang pagpapatawad ay isang panloob na proseso na tumutulong sa paghubog ng pagkatao. Hindi ito laging nangangahulugan ng pakikipagkasundo, ngunit lagi itong nagbubunga ng paghilom at pag-unlad. Dahil sa pagpapatawad, nababawasan ang stress at bigat ng kalooban. Kapag natutunan nating pakawalan ang galit at sama ng loob, gumagaan ang ating emosyon, nababawasan ang tensyon sa katawan at isipan, kaya mas nagiging maayos ang araw-araw na pamumuhay. Dahil din sa pagpapatawad, mas lumilinaw ang pag-iisip at mas nagiging kalmado. Ang galit at hinanakit ay nakalilikha ng mental noise. Sa pagpapatawad, nababawasan ang pag-aalala at pag-iisip ng negatibo. Kaya, mas nakagagawa tayo ng matalinong pasya. Maliban dito, nagiging mas bukas sa mas malalim na pag-unawa at empatya. Sa proseso ng pagpapatawad, natututo tayong ilagay ang sarili sa sitwasyon ng iba. Lumalawak ang ating pag-unawa na ang tao ay nagkakamali at may pinagdadaanan. At panghuli, natututuhan ang emotional maturity. Ang kakayahang magpatawad ay palatandaan ng paghinog ng emosyon. Dito nasusubok ang kakayahan nating kontrolin ang damdamin, magpakumbaba at piliing maging mapayapa. Halimbawa, siniraan ka ng kaklase mo at ikinalat ang maling impormasyon tungkol sa iyo. Nadala ka ng matinding sakit at panghihina ng loob. Ngunit napansin mong mas lalo kang nabibigatan habang patuloy mong dinadala ang galit. Pinili mong magpatawad, hindi para kausapin agad ang kaklase mo, kundi upang pakawalan ang bigat sa puso. Dahil dito, mas naging mahinahon ang pag-iisip mo, mas naunawaan mong lahat ng tao ay nagkakamali, at mas nakilala mo ang sarili bilang taong marunong magpakumbaba at umunawa. Pangalawa, sa pagbuo ng nasirang ugnayan sa pamilya o kapwa. Ang pakikipagkasundo ay isang panlabas na proseso na nangangailangan ng handang loob ng dalawang panig. Layunin nitong muling buuin ang nasirang ugnayan sa pamamagitan ng pangunawa, respeto at komunikasyon. Ito ay nagbibigay daan sa muling pagbubukas ng komunikasyon. Ang pakikipagkasundo ay nagsisimula sa pag-uusap na may respeto. Sa pagbabalik ng komunikasyon, nagkakaroon ng espasyo upang magpaliwanag, makinig at magpatawad. Dahil din dito, unti-unting ibinabalik ang respeto. Sa pag-uusap ng mahinahon, unti-unting nabubura ang maling hinala at negatibong emosyon. Nagiging mas madali ang pagbibigay ng respeto sa isa't isa. Maliban dito, ito rin ay nagpapalakas ng tiwala at pagkakapatiran. Sa tamang proseso, nabubuong muli ang tiwala na minsang nawala. Ito ang nagiging pundasyon upang tumibay ang ugnayan at magsimula ang panibagong kabanata ng samahan. At panghuli, ito rin ay nagpapakita na mas mahalaga ang relasyon kaysa sa pagkakamali. Ipinakikita dito na ang pagmamahal, pagkakapatiran at pagkakaibigan ay higit na mahalaga kaysa sa maling nagawa o hindi pagkakaunawaan. Halimbawa, inutusan mo ang kapatid mo na punasan ang mesa habang nagwawalis ka. Pagbalik mo, hindi niya nagawa ang pinag-usapan. Kaya napasigaw ka at nasabi mong hindi ka marunong tumulong. Nasaktan siya at sinagot ka rin ng masama. Ilang araw kayong hindi nag-usap. Pagkaraan ng 3 araw, lumapit ka sa kanya at mahinahong nagsabi, "Pasensya na sa nasabi ko. Gusto kong maintindihan ang panig mo." Ikinwento niya na masama pala ang pakiramdam niya noon, kaya hindi niya nagawa ang tungkulin. Nagpaliwanagan kayo, nagkapatawaran, at mas naging magaan ang samahan ninyo. Ipinakita mong mas mahalaga sa iyo ang relasyon kaysa sa pagtatalo. Subalit, tandaan natin na ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugang pakikipagkasundo.
May mga pagkakataong hindi na dapat pang makipagkasundo at sapat na ang magpatawad lang bilang pagpapalaya sa sarili. Kailan nga ba dapat magpatawad lang nang hindi nakikipagkasundo? Una, kapag patuloy kang nasasaktan o nasa mapanganib na sitwasyon. Pangalawa, kapag toxic o hindi ligtas ang taong nakasakit sa iyo. Pangatlo, kapag hindi pa handa ang kabilang panig. Pang-apat, kapag ang pakikipagkasundo ay magdudulot ng higit pang gulo o kalungkutan. At kapag ang pagpapatawad ay para sa kapayapaan ng iyong kalooban, hindi para ibalik ang relasyon. Halimbawa, sinasaktan ka ng kaibigan mo tuwing nagkakatampuhan kayo. Hindi lamang isang beses kundi pa ulit-ulit. Nais mo nang bitawan ng bigat na nararamdaman, pero ayaw mo nang makisalamuha sa kanya dahil delikado na at baka maulit pa. Kaya nagpatawad ka, pero hindi ka nakipagkasundo dahil kailangan mong protektahan ang sarili mo. Dahil nakita mong hindi naligtas ang pakikipagkaibigan sa kanya. Tandaan, maaari kang magpatawad ng hindi nakikipagkasundo. Subalit, hindi maaaring makipagkasundo ng hindi nagpapatawad. Ngayong natutuhan na natin ang kahalagahan ng pagpapatawad at pakikipagkasundo, ay dapat na maunawaan din natin na hindi natin magagawa ng totoo ang mga ito kung walang kababaang loob o pagpapakumbaba. Ito ang pagpapahalagang dapat nating malinang sa araling ito. Ano nga ba ang kababaang loob o humility? Ang kababaang loob ay ang kakayahang kilalanin ang sariling pagkakamali, limitasyon at kahinaan nang hindi bumababa ang pagtingin sa sarili. Ito ay pag-uugali ng pagiging bukas, mapagpakumbaba at handang makinig. Paano nakatutulong ang kababaang loob sa pagpapatawad at pakikipagkasundo? Una, tinutulungan tayong magpakumbaba at tanggapin ang kamalian. Kung tayo ang nagkamali, natututo tayong humingi ng tawad. At kung sila ang nagkamali, natututo tayong palawakin ang ating pangunawa. Pangalawa, ibinababa nito ang ating pride. Natututo tayong unahin ang kapayapaan kaysa sa pagkapanalo. Ibig sabihin, mas gusto nating makipag-ayos, maibalik ang pagkakaisa at pagmamalasakit kaysa maipanalo ang ating katwiran o patunayan na tayo ang tama. At pangatlo, ginagawang mas madali ang tapat na pag-uusap. Ibig sabihin, kapag may kababaang loob, hindi tayo sarado sa pananaw ng iba. Natututo tayong makipag-usap ng mahinahon. Dito nagtatapos ang ating talakayan. Salamat sa panonood at pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!